Hi guys, this is Raymond again and welcome dito sa Noyfina. So dito sa channel natin, palagi natin pinag-uusapan paano ba natin ma-maximize yung mga credit cards natin, and of course, syempre paano ba natin makukuha lahat ng benefit. But if there's one thing na hindi pa natin napag-uusapan, which I know marami rin sa inyo ang interested malaman, paano ba natin gagamitin yung credit card natin? Syempre, para makapag-generate ng more income. Basically, paano ba natin magagamit yung mga credit cards natin for business purposes? I know, madami ng taong gumagawa nito, isa na ako doon, and dito sa video natin, ipapakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo, yung mga klase ng business na pwede nating simulan using our credit cards. Syempre, i-share ko din sa inyo ibang mga tips na natutunan ko and mga experiences sa paggamit ng credit card sa business para syempre pag nagka-problema kayo, alam nyo yung gagawin. Pero disclaimer guys, no, ang pinag-uusapan natin dito is business. So regardless kung credit card, cash, or loan yung gagamitin natin for our capital, definitely may risk involved yan. So always be cautious bago natin simulan. So basically, using a credit card for a business is like having a business loan. Ang business loan, manghihiram ka sa bangko ng pera para for business purposes of course, and then yun yung gagamitin mong kapital para sa business mo. And since loan yun, syempre, babayaran mo yun. So parang credit card din, so basically, ito yung magiging loan mo, paggagalingan ng kapital mo, and syempre, since utang nga yun, credit yun, babayaran mo yun. For me, what's better lang pagdating sa credit card compared sa isang business loan? Kasi ang business loan, kapag kinuha mo yan, automatic may nakalatag ng interest yan. Sa credit card kasi, mag-i-interest lang naman yan kapag hindi mo nabayaran on or before the due date, yung total amount due mo. Another thing, sa isang business loan kasi, syempre, walang mga perks yan katulad ng mga nakukuha natin sa credit card, like points, freebies, cashbacks, and iba-iba pa. Pero on the other hand, syempre, ang business loan, normally, no, mas mababa yung interest na binibigay niyan compared sa 3.5% finance charges monthly, okay? And syempre, sa business loan, mas mahaba yung term. Kasi kung credit cards lang, usually, kung walang interest yung gusto mo, around mga a month lang yon. Pero pag business loan, may terms talaga yon na matagal. Pero kung yung capital mo gagamitin mo sa isang item na mabibili mo, no, sa isang merchant, sa isang store na nag-o-offer ng 0% 12 months installment or longer, then definitely magandang offer din yun kasi parang naka-longer term ka pero hindi pa rin nag-i-interest. Another advantage ng isang business loan, so syempre mas malaki yung amount na pwede mo ma-loan compared sa isang credit card, no? Unless na lang talagang napakalaki ng credit limit mo. And of course, syempre, kung magbi-business loan ka at i-under mo yung loan under sa business mo, so meron mga ways yan para pag nagka-problema, hindi madadama yung sarili mong pangalan. Unlike sa isang personal credit card, kapag yan hindi mo nabayaran, talagang sa'yo ang bagsak niyan kasi ikaw yung nakapangalan doon mismo. Kaya nga sabi ko kanina, no, disclaimer natin, using your credit card to start a business, hindi talaga yan biro. So always be cautious. Talagang pag-isipan nyo muna, no, bago nyo simulan. Kapag may credit card ka kasi, madaling ma-carried away, no, nakakala mo may pera ka na pang-capital, no, pang-start ng business, no. Pero hindi, credit kasi yun. So hindi mo talaga yun pera, hindi mo pa talaga hawak yung perang yun. Well, having said that, ano nga ba talaga yung mga business na magandang pasukin, no? So syempre, mas maganda yung medyo may safe side, no? Ano ba yung mga business na magandang pasukin using our credit cards? Well, kasi nga, normally, ang credit card is mas mababa ang credit limit and at the same time, mas risky yan kasi pangalan mo yung nakalagay dyan. So, it's better na magsimula ka muna ng maliit. One business na pwede mo talagang pasukin, no, using your credit card is buying and selling. So, basically, bibili ka ng isang item at a certain price, ibebenta mo yun at a higher price, then kumita ka na. Ang key talaga dito is kung ano yung binebenta mo. Ako, I have a client sa DMCI Homes, no, ang sabi niya sa akin, napalago niya yung shoe business niya because of using credit cards. So, nagsimula ata siya pa isa-isa yung bili niya ng sapatos using yung credit card niya, then binebenta niya yun at a higher price. So, ginawa niya yun paulit-ulit hanggang sa lumago yung business niya. And ngayon, meron na siyang multiple stores. It's important to understand guys, no, na yung kita sa gantong klase ng business is talaga sa simula, maliit lang, no. So, it's very important na yung kita mo is i-reinvest mo ng reinvest para umiikot yung pera at lumago ng lumago. Kaya yung tip na mabibigay natin sa mga gustong magsimula ng buying and selling business, no, pag yung mga unang mga kita ninyo, wag nyo munang gastusin, no, wag nyo ipang Jollibee, wag nyo pang Starbucks, o wag nyo munang pagbili ng kung ano-ano, no, i-reinvest ninyo, ipambili nyo ng mas maraming inventory, ibenta nyo ng mas mataas,
para napapaikot nyo talaga yung pera. Palay mo, pagdating ng panahon, di ba, hindi mo na kailangan ng credit card para pondohan yung inventory mo kasi umiikot na talaga yung pondo mo. Pero with that said, imagine, bibili ka ng isang item with the goal of selling it at a higher price. So, dun pa lang kumita ka na. Pero dun pa lang sa pagbili mo, meron ka ng nakuwang points or freebies or cashback na yung points pwede mo ring gamitin as a form of payment dun sa card mo. So, parang additional kita mo na yon. So, talagang win-win yun for you. Aside from shoes, ang mga naiisip kong items na pwedeng i-buy and sell, magandang i-buy and sell is of course watches, bags, and iba pang mga items na kapag tinaasan mo yung presyo, siguro masasabi mo pa rin na may kukuha. Another business na pwede natin simulan using our credit card is installment business. This is actually the business that I did using my credit card. So basically, para lang din siyang buy and sell pero yung payment is through installment. So for example, I have a client na ang gusto niyang bilhin is a smartphone. Pwede kong bilhin yun, pwede ko ngayong kunin yun sa isang store na nag-o-offer ng longer term like around 6 months, 12 months, 0% interest sa credit card ko. Then I will offer it to the client. Of course, mas mataas yung presyo and at the same time, with interest siya kasi nga in installment and syempre dapat mas maikli yung term. So as a result, mas kumikita ako kasi syempre binenta ko siya at a higher price at the same time kumikita ako sa interest. Doon naman sa client, hindi niya kailangan bayaran upfront, kailangan niya lang bayaran in installment. So, it's a win-win situation. Aside from that, syempre, items yung mga kinukuha natin, like gadgets, laptops. So, basically, yung ibang mga stores na bibigay yan ng mga promos, ng mga freebies, doon sa credit card na ginagamit ko. So, syempre, pipiliin mo, ano yung credit card na gagamitin mo with the best freebie, for example. Bukod pa yun doon sa mga points, sa mga cashback na pwede mo makuha, and of course, doon sa pinakakita mo, doon sa business mo. Pero guys, this business is very risky, okay? Kasi nga, pinapa-installment mo, so hindi mo nakukuha agad-agad yung buong bayad. Napaka-risky nito. Ako personally, talagang marami ako naging sakit ng ulo dito. Kaya, kung naiisip nyong simulan to, maging very cautious kayo, pag-isipan nyong mabuti kasi this is very, very risky. With that said, meron ka pa rin naman mga securities na pwedeng i-put in place. So, depende na lang din yan kung paano yung usapan nyo ng kliyente nyo. Ako, isa sa ginagawa ko, longer term ko kukunin sa store, shorter term ko siya ibebenta sa client. So, it's better for me. Mas maluwag yun para sa akin. And iba pang mga securities like contracts, hingan nyo ng mga requirements, ng mga IDs, kung ano-ano pa, mas maganda kung alam nyo kung saan nakatira. Actually, mas maganda nga kung ang pagbibigyan nyo lang, yung mga clients nyo lang, is yung mga kakilala nyo lang talaga. Kami, yun talaga yung mga clients namin, yung mga kakilala, mga kaibigan, or mga referred lang, okay? So, doon sa mga referred lang, usually ginagawa naming mga consignment yung contracts nila para syempre may security kami pagdating doon sa nag-refer. Marami pang mga ways para i-secure nyo yung sarili nyo pagdating sa mga ganitong klase ng business, pero masyadong mahaba pag i-discuss natin lahat yan dito sa video na to. Isa pang business na alam kong may mga gumagawa na using credit card is a small sari-sari store. So basically ang ginawa niya is ginamit niya yung card niya sa Pure Gold, bumili siya ng mga items, sa mga paninda, and then gumawa na siya ng maliit na pwesto sa bahay lang din nila mismo. And from there, binenta niya yung mga items. Then, pinaikot niya yung pera, nire-invest niya yung kita, then, yun na yung ginamit niya susunod na pagbili ng mga stocks. Kaya nga sabi ko kanina, yung mga gantong klase ng negosyo, yung using your credit card, maliit lang talaga yung kikitain mo sa simula, kaya better na wag nyo munang gagalawin, okay? Talagang i-reinvest nyo, paikutin nyo ng paikutin para lumaki na lumaki. This business is relatively lower risk compared sa dalawa ng una nating pinakita, kasi ito is grocery item. So basically, kahit hindi bilhin yan, hindi mabenta yan sa inyo, ikaw personally, yung pamilya mo is gumagamit ng mga items na binibenta mo, then definitely hindi masasayang yun, hindi ka matatalo. Problema lang kasi minsan dito, yung bilis ng turnover, yung bilis ng pag-ubos ng stocks mo, kasi syempre, kailangan mo ring i-beat yung due date mo, kailangan mo ring bayaran on time. Okay? So ang risk dito is kapag hindi mo naubos yung stock, ikaw ang mag-aabono nun. Okay? Kaya mas maganda, pag magsisimula ka pa lang, siguro kontian mo lang muna yung paninda mo, then later on, damihan mo siya paunti-unti. Kasi, di ba nga, kahit mabenta mo o hindi yung paninda mo, then definitely, kailangan mong bayaran yung credit card na ginamit mo on or before the due date. Huwag mong kakalimutan na credit card yung ginamit mo, Kasi, meron akong mga kakilala before na nakalimutan niya, card pala yung pinang kapital niya.
Akala niya, cash niya, no? So, nagka-problema siya nung dumating na yung kanyang bill. Kaya nga kung credit card yung gagamitin mo to start a business, no? Always manage your risk, no? Kilalanin mo yung sarili mo, ano lang yung risk na kaya mong i-take. Kasi mahirap, problema ka kapag too much risk ang hinandle mo, hindi mo pala kaya. It's always better na magsimula ka muna sa maliit, sa paunti-unti, no? Kasi nga, mag-start ka pa lang naman, tatry mo pa lang naman, then definitely, pwede mo naman yun palakihin in the future. And syempre, negosyo yung pinag-uusapan natin, di ba? So, business is not a game, no? Hindi yan yung parang naglalaro ka lang, no? Talagang totoo yan. Talagang business is hard, business is hard work, no? So, kung hindi ka din naman willing na mag-put into work, no? Hindi ka willing na mag-sacrifice, talagang trabahuhin, pag-aralan yung gusto mong pasukin negosyo, then definitely don't use your credit card to start a business kasi talagang magkakaproblema ka. And that's it guys. I hope marami kayong natutunan sa video natin for today. And syempre, kung nagustuhan nyo tong video natin na to, of course, hit the like button and share this to your friends. Again, this is Raymond from Noy Finance and I'll see you in the next video.